Chapter 19, After 2 Years. Paglipas ng 2 taon ay nagkaanak na sila Gabby at Angela, isang lalaki si Gabriel Fowler Santos Jr. o Baby Gaeb. Maging masaya si Gabby mula dumating ang anak niya si Baby Gaeb, at pinapangako ni Gabby sa mag-ina niya na hindi niya iiwan at sa loob ng 2 taon ay natutunan mahalin ni Gabby si Angela. Sa bahay nila Gabby, paggising ni Gabby ay agad niya nakita yun pinaka-cute bata sa kama at ginising siya. Nada! Nada! Sabay hinawakan nito ang kamay ni Gabby, tapos umupo si Gabby sa kama, tapos binuhat ni Gabby si Baby Gaeb, at hinalikan niya nito sa noo, tapos bigla pumasok si Angela, habang dala nito ang almusal nila ni Gabby. Good morning, babe. Good morning too, babe. Sabay hinalikan ni Gabby si Angela sa labi, tapos nalagay ni Angela yun breakfast tray sa kama nila, at habang si Gabby ay nilaro niya ang anak niya ng si Baby Gaeb. Nagising ka sa kakulitan ni Baby? Oo, babe. Kahit 1 year old pa lang si Baby Gaeb ay super kulit na baby ito. Hindi mo lang kamukha si Baby Gaeb, pati sa kakulitan ay namana sa'yo. Hindi naman. Anyway, tumawag sa akin si Tony at sinabi niya may humahanap sa'yo sa restaurant. Sino? Si Max. Nagulat si Gabby sa sinabi ni Angela, dahil bigla lang nagpaparamdam ang kapatid niya ng si Max sa buhay niya. Sa kabila banda, nagkabalikan sila Max at Kath 1 year ago, at mag-live-in sila sa bahay ni Max. Maging masaya naman si Kath sa piling ulit ni Max, tapos nag-propose si Max kay Kath noon last month, at nag-yes naman siya kay Max. Sa bahay ni Max, habang inaayos ni Kath yun mga gamit niya, ay bigla mapaalam si Max sa kanya. Hon, aalis muna ako. Saan ka pupunta? Di ba wala ka pasok sa office? May pupuntahan lang ako sandali. Okay, Hon. Tapos hinalikan ni Max si Kath at lumabas ng bahay. Lumipas ng 1 oras, pumunta si Max sa restaurant nila Gabby upang kausapin ang kuya niya, tapos ilang minuto ay bigla dumating na si Gabby. Pagpasok ni Gabby sa restaurant ay agad niya nakita si Max nakaupo sa upuan ng lamesa. Agad linapitan ni Gabby si Max. Kuya Gabby. Sabay tumayo siya sa upuan. Max, nandito ka pala sa States. Oo kuya, almost 2 years na ako dito kasi meron rin ad agency dito sa States. Noong after 6 months noong namatay si Papa ay nagdesisyon ako pumunta dito. Ikaw kuya, kamusta? I'm okay, and meron na ako pamilya at patuloy pa rin ako pagtherapy ko. Sa awa ng Diyos, kaya ko na maglakad na wala baston, ikaw may asawa ka na. Malapit na, kaya ako nandito para yayain kita mag-dinner, isama mo rin yun wife mo sa bahay ko. O sige Max. Lumipas ilang oras ay nagkita sila Tony at Kath sa coffee shop upang kwentuhan yun magpinsan. Uy Kath, alam mo may nalaman ako about sa boyfriend mo si Max. Ano yun ate Tony? Kanina kasi sa restaurant pumunta si Max doon, tapos nalaman ko magkapatid pala si Max at boss ko si Sir Gabby. Nagulat si Kath dahil ngayon niya nalaman yun boss ng pinsan niya ay si Gabby pala. Sa loob ng 2 taon ay hindi niya pinasin kung saan restaurant nagtatrabaho ang pinsan niya dahil puro trabaho lang sa hospital si Kath. Tapos napansin ni Tony, parang gulat na gulat si Kath. Bakit parang gulat na gulat ka sa sinabi ko? Bakit? Hindi mo ba alam may kapatid si Max? Alam ko may kapatid siya, pero ate Tony yun boss mo. Bakit? Ano tungkol kay Sir Gabby? Kilala mo ba siya? Oo ate. Pasyente ko si Gabby noon, nasa Pinas pa ako, at hindi ko lang siya naging pasyente, naging boyfriend ko rin si Gabby. Nagulat si Tony sa inamin ni Kath sa kanya. Ano, ex mo si Sir Gabby? Alam ba ito ni Max about sa inyo ni Sir Gabby? Oo ate. Kaya natatakot ako baka magkita kami muli. Lalo ngayon nagkita ulit sila magkapatid. At saka iniwan ko si Gabby noon, baka galit pa siya sa akin. Paano kung magkita kayo ulit ni Sir Gabby, ano gagawin mo? Hindi sumagot si Kath sa tanong ni Tony. Lumipas ng ilang oras sa bahay ni Max, nakatapos lang ni Kath maligo at paglabas niya sa CR ay pumunta na si Kath sa kama. Habang naglalakad si Kath ay pinupunasan nito ang ulo niya, at habang si Max naglalatap sa kama, tapos pag-upo ni Kath sa kama ay bigla lumapit si Max sa kanya at hinalikan nito ang balikat ni Kath, tapos umiwas si Kath sa halik ni Max. Bakit Hon? Ba't di mo sinabi sa akin nagkita pala kayo ni Gabby? Yun ba? Hon, kuya ko pa rin si Kuya Gabby at gusto ko na doon siya sa kasal natin. Pero alam mo naman may kasalanan ako sa kanya dahil iniwan ko siya noon at sobra ko siya nasaktan. Baka pag malaman niya nang ako ang fiancé mo, baka iisip niya ay ikaw dahilan kung bakit ko siya iniwan.
Hindi naman siguro at saka may asawa na si Kuya Gabi, baka nagka-move on na siya sa'yo, so don't worry hon, okay? Okay hon. Sabay hinalikan ni Max si Kath at hinubad ni Max ang 90s ni Kath at hinubad rin ni Kath ang sando ni Max tapos hiniga ni Max si Kath sa kama at pumatong si Max kay Kath at hinalikan niya nito hanggang sa may nangyari sa kanila. Sa kabila banda sa bahay nila Gabi habang nagsisiping sila Gabi at Angela ay bigla umayaw si Angela dahil napagod siya hindi lang sa sex nila ni Gabi pati sa gawaing bahay. Naging housewife si Angela simula mag-ikasal sila ni Gabi ay sa bahay na lang si Angela. Agad dinulak niya si Gabi para tumigil sa ginagawa nito paghalik sa kanya. Bakit ba Eb? Inaantok na ako at saka pagod ako dahil ako gumagawa dito sa bahay. Alam mo naman naka-day off yun maid natin kaya ako lahat. Pero bitin pa ako ba Eb? Sabay halik kay Angela sa balikat nito. Sorry babe. Babawi na lang ako next time okay. Sabay lumikod na siya kay Gabi at si Gabi ay bitin na bitin sa sex. Ito nga ba ang tamang panahon para magkita muli sila Gabi at Kath at ano nararamdaman nila pag nangyari yon? Abangan ang susunod kabanata. Kung nagustuhan ang chapter natin ngayong linggo na to, huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa Miss AV and thanks for watching.